So, ayan mga ateng. Ito yung binalatan ko na aloe vera. Malaki siya. $1.97 yata. Almost $2 yung binili ko. Ayan o. Kakainin ko yan. Makikita nyo, meron pa siyang green-green. Ayoko na tanggalin. Tinatamad na ako. Okay na yan. Para sa akin, okay na yan. Pero kung gusto nyo tanggalin, edi tanggalin nyo. Buhay nyo yan. Diba? Okay. So, bakit ko gustong subukan na kainin ito? Kasi, maganda ito sa sikmura. Kasi, hyperacidic ako. Nagkaroon ako ng gastritis dati. Ang gastritis ay yung parang may diferensya ka sa sikmura. Merong parang bakterya sa loob ng sikmura at kailangan gamutin ng antibiotic. Ang isang kasama ng gastritis, wala na, okay na ako. Wala na yung bacteria, negative na ako. So, ang isa sa mga kasama na pagkaroon ng gastritis ay hyperacidic ka. So, kapag hindi gumaling yon, magiging ulcer siya. So, kailangan ng antibiotic para hindi siya matuloy na maging ulcer. Kaya lang, yung bacteria, madali lang siyang tanggalin kasi nga inom ka lang ng antibiotic. Pero yung hyperacidity sa sigmura, yun ang mahirap tanggalin. And yung iba sinasabi nila na kapag hyperacidic ka na forever. Pero, gusto kong subukan to. Sana maging effective siya. Kasi ang alam ko ang aloe vera ay merong healing power. So, kunyari, nagka-sunburn ka, diba? Kapag inuskusan mo lang ng aloe vera, mawawala yung sunburn. Or parang ang tawag dito, yung mawawala yung sakit or yung hapde ng skin mo kapag nagka-sunburn ka. Kaya heto, kakainin ko siya. Pero, alam nyo, napaka-taas ng oxalate nito. Yun yung parang madulas. Parang yung okra, di ba madulas siya. Ganyan. Mataas ang oxalate nito, tsaka yung okra. Kaya, sa tingin ko, hindi ito pwedeng araw-arawin. Bakit? Kasi, mahihirapan ang kidney natin. Magkukos siya ng, ewan ko, mahirapan kang umihi yung ganun. Siguro, parang bato eh. I don't know. Don't take it from me. Pero, hindi siya pwedeng araw-arawin. Mahihirapan ng ating kidney. So, siguro, iniisip ko kung gagawin ko to once a week or once in 2 weeks, depende. Hopefully, gumaling talaga siya. Pero, syempre, sa mga hyperacidic, edi, huwag kayong kumain or uminom ng mga bawal, lalo-lalo ng kape. Malaki ang tulong kapag huwag ka nang uminom ng kape or kahit na anong flavored drink, kahit na tsaa pa yan, kahit na sinasabi nila, kasi diba sinasabi nila yung chamomile tea, maganda yon sa sikmura, and yung ang tawag doon, yung ginger tea, para sa akin parang hindi siya effective kasi parang lalo akong nagiging acidic. So ang ginawa ko ay iniwasan ko na lang ang lahat ng kahit na anong drinks, flavored drinks, sweetened man yan or hindi. Especially kape at saka tsaa, mga soda, ganyan. Water lang, malaking tulong na yon na hindi magkaroon ng masyadong acid sa sikmura natin. And ang ginagawa ko rin, every morning, iinom ako ng maraming tubig. As much as half liter, ganyan ang iinom ko. Sinubukan ko mag 1 liter, kaya lang parang lutang ako, parang marami parang masyadong marami sa akin ng 1 litro. So, half a liter lang or minimum of like 1 glass of water bago ka kumain. Siyempre, magpalipas ka muna ng mga 30 minutes to 40 minutes bago ka kumain. 'Di ba? So, ayan. Hopefully, matanggal na yung hyperacidity ko. Malay mo. Naniniwala kasi ako na ang lahat ng sakit ay may gamot. At ang gamot ay nanggagaling sa nature. Naniniwala ako doon. So, let's see. Bye!